Jesus po ay nakapako na sa krus ng Calvary or sa Mount of Calvary. Yun po tinatawag yung mga kinocrucified. And may kasama po siyang dalawang criminals. And alam na po natin yung story. Yung isa po sa kanila, sinabi na, kung talagang Diyos ka, iligtas mo nga kami dito, bumaba. Isang mo kami dito, bumaba ka dyan sa cross. Yun yung mga sinasabi ng Jesus. And yung isa sabi, alam kong Diyos ka, isama mo ko sa kaharian mo sila. At yun nga po yung nangyari. So, he was betrayed, falsely accused, mocked, and crucified. Pero sa kabila po ng lahat na ito, ang lumabas po sa bibig ng ating Panginoon ay hindi hatred, hindi vengeance, hindi masamang salita, kundi mercy and prayer of forgiveness. Yes. And love for us. In other words, panalangin, sa Tagalog po, panalangin na may pagpapatawad. Kaya nga sabi agad, Father, forgive me. And ang masasabi ko nung ay, wow! Kasi through all the pain na nararamdaman niya on that cross, ang unang lumabas sa bibig ni Jesus ay mercy and compassion para sa atin. Or sa mga taong nakapaligid sa kanya that time. Pinapakita lang po dito na siya talaga ang tunay na anak ng Diyos Ama. He is Jesus. He is the Son of God. Makikita naman po natin sa characteristic niya na He is Jesus. Because sabi po sa Bible, God is love. And sa Christian, we love because He first loved us. Nagmamahal tayo dahil iba tayo minahal ng Diyos. And that is true. That's why lahat tayo nandito, we are the creation of God. And we are called the Son or the children of God. So, ang sabi po dito, for they do not know what they are doing. You see, yung mga Pharisees or yung mga nangungunang pari po that time, and yung mga Roman soldiers, and even yung mga nakasaksi at ginawa nila ng miracle that time, and even his own disciples, they did all betray and hurt Jesus. Not just physically, ano yung po natin ginawa kay Jesus. Ano po siya? Pinagsasampal, binugbog, tapos ano po yung pangalan, ganun. Yung natusok po sa hanggang buto, tapos pag hinila ng kitang-kita yung malat. Ganun kalala yung ginawa kay Jesus, tapos pinagbuhat pa siya ng cross niya, hanggang dun sa Mount of Calvary. So, it's so worse. E lahat ng pinagdaanan ni Jesus, ginawa niya yun out of love for us. You know, and sabi pa nga sa Bible, nagpe-pray si Jesus bago po nga siya ipako sa cross. Nagkaroon na siya parang anxiety. Nagpumapawis na siya ng dugo. Nagpapawis siya ng dugo. And he's praying earnestly. At sinabi niya, let your will be done, Father. Yun yung last prayer ni Jesus bago siya ipako sa cross. Or bago sa kanya yung mga sasakit na pating na yun. And ito, they are all shouting, crucify Him! Pero hindi nila tuloy na naunawaan kung sino talaga yung ipinapapako niya sa cross. That is the Son of God. He's supposed to be a king. Yun nga yung sabi ng mga disciple niya, di ba? He's supposed to be the king of Israel. But, after all, it's all part of His love and plan on us. Kung hindi siya namatay sa cross, we don't have salvation, right? So, yes, because He loves us, Jesus loves us. So, gusto ko lang po mag-iwan ng 3 points sa inyo. Mabilis lang po. 3 points lang po. Number 1, radical forgiveness of Jesus. So, makikita po natin ang radical forgiveness of Jesus. And next po, ano po ba yung radical forgiveness? Ito po. Radical forgiveness means you forgive before they say sorry. You know, Jesus was mocked, beaten, nailed on the cross, but He still forgave. He still forgive us. And yeah, alam niyo po ba sa mundo natin na to, mahirap po magpatawad kung tayo yung nasaktan. Tao lang po tayo lahat. Meron po tayong puso, and may nararamdaman po tayo. Siyempre, it's normal na masaktan tayo. Halimbawa, ng magulang natin, ang kaibigan natin, asawa natin, ng mga anak natin. You know, out of ignorance or you know, sa mga hindi sinasadya pagkakataon, pwede tayo masaktan ng mga mahal natin sa buhay. Or ng mga chismos sa kapitbahay. It's sa social media, usang-uso sa mga kabataan. Yung mga nagpaparinig sa social media, ng backstabber, mga ganun po sa mga IG notes, sa notes, sa messenger, yun po yung uso. And it's normal, pwede kang masaktan, gano'n. Or hindi ba, yung pinakakuso ng mga kaibigan, may galing ba talaga sa'yo, tapos gano'n, blah, blah, blah. May mga ganun instances, or hindi ko po alam sa inyo, pero it's normal
pa kaya? Di ba? Ang sinasabi lang po sa atin ni Jesus through this, magpatawad tayo sa mga taong masakit sa atin. Next po. Yan. This is for the impact of forgiveness on our lives. Forgiveness transforms our life by freeing us from the burden of bitterness. It allows us to cultivate inner peace, foster healthier relationships, and open our hearts to love. By embracing radical forgiveness, we embody the values of compassion, grace, and protecting the heart of Jesus in our everyday lives. So, kung tayo po'y magpapatawad kagaya ni Jesus, we are being Christ-like. And ay papakita po natin yung pagiging tunay na anak ng Diyos dahil kay Jesus Christ. And di ba po, na-encourage na din po dito ng mga pastors natin, pag nagpapatawad, kahit po sa studies, yung example pa nilagay sa ICU, tapos nagpatawad siya, nag-i-heal yung brain natin, and not just that, may impact siya sa whole body natin kapag nagpatawad tayo. Yan. And yun din po, sabi ni Nina Risa, sabi ni Big Group, pag nagpatawad ka, ang laking kagaanan sa loob yung naranasan mo. That's why, number 1 is radical forgiveness of Jesus. So, next na po tayo sa number 2, prayer for our enemies. Si Jesus po mismo ang nagsabi sa Luke chapter 6 verse 27 to 28. Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. Sa Tagalog po, mahalin po natin ang ating kaaway, gumawa tayo ng mabuti sa mga may galit sa atin, pagpalain natin ang mga sumusumpa sa atin o sumusumpa tayo ng masamang salita, and pray for those who mistreat you. Hindi tayo pinatahan ng tama, pag-pray natin sila. You know, si Jesus, hindi na lang tayo pinatawad, or yung mga tao doon, kundi ipinag-pray pa niya. You know, Jesus didn't just forgive us silently, but lumabas talaga yung salubin. It comes out of His mouth. And through this again, itinuturo niya sa atin kung paano dapat tayo magmahal o magpatawad na tawang sakit sa atin, ng ating mga kaaway. And nung nasa krus siya ng Calvario, He's living out and is showing the characteristic of being the Son or child of God. This is Jesus. So, ang sinasabi lang sa atin ni Jesus through this, huwag tayong mag-alinlangan na ipanalangin ng mga tao gumawa ng kasalanan sa atin or ng masama sa atin. Because kung magiging ganun tayo, we are living out as Christ-like or child of God. He's good, loving, forgiving, gentle, and powerful, and again, He's the Son of God, who's Jesus. So, next po, the heart of the gospel. Alam naman po natin yung heart of the gospel, which is John 3:16. Diba po? Lahat naman po siguro tayo over the memories natin yan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life or everlasting life. Ikaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na, napakabuti ni Jesus. Ginawa niya lahat para sa atin. Di ba po ng Old Testament, sabi nga po, pumapatay ng hayop, ng lamb, or pwedeng i-handle sa altar, and kailangan pa ng pare na taga-intercede. Parang natakpan ng kasalanan. Pero si Jesus niya namatay para sa atin, yung kasalanan natin, nilinis na talaga ng Diyos. At pag titignan tayo ng lahat ngayon, sabi ng langit, we are like snow, white as snow. Hindi dahil sa kaputing na ginagawa natin, dahil sa kaputing ang kagawa natin ay para masahan na sa Kanya. Pero, because of the blood of Jesus, we are cleansed, we are made righteous, and we are the child of God now. And we are napabilang tayo, and pabilang ni Christ sa descendants of Abraham. And so, last one, our gospel, again, namutawi sa bibig ng ating Panginoon na sa Kristo, Ama, mahalin sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And, sino ba yun? Okay. Sino ba yun? Maliban sa mga taong nakapaligid sa Kanya that time. Sino ba yung sinasabi nila na tuwang sinusabi nila ang ginagawa? I just want to say that that's us. All of us back there. Namuhay lang tayo sa mundo na parang wala lang. We're just existing without a purpose. Yung parang wala lang. We're living kung may pangatay, pero para sa pera, maybe, we want to gain fame, riches, other things, other people, power, positions, ganyan. And yeah. Pero naparito si Jesus to seek
or save us. Sabi niya nga, para sa doktor, hindi siya nakapunta rito para sa mga taong wala namang sakit, o para sa mga taong mabuti. Kundi nakapunta siya dito para sa taong may mga sakit at para sa taong may mga makasalanan. That is what he wants to say. And for the Son of Man came to seek and save the lost. That's why sinasabi ng Lord Jesus, with or lost, with the lost at any cost. And yan. Kaya nga, ang challenge po dito sa atin, kung si Jesus nga po nagpatawad at nagpapatawad sa kabila ng nararanasan niya doon sa that time, every time we do things na ayaw niya, nasasaktan siya, pero pinapatawad niya rin tayo, mahal niya pa rin tayo, we should to accept and extend our forgiveness to others. And so yun, reflect about it. Meron pang tao, meron pang naisip na tao na nakagawa sa'yo, masama, or nasaktan ka ng lubusan, and or maybe nasaktan ka ng sasaktan bagay. I just want to say, forgive them. Pray for them, because that's what Jesus commands us to do. And eventually, through consistent and sincere prayer, Jesus can change the situation. Nothing is impossible with God and with Jesus. And so yun lang po. Okay, conclusion. Then, as we reflect on the first word of Jesus on the cross, let us embrace radical forgiveness, pray for our enemies, and share the heart of the gospel with those around us. Our lives can become powerful testimony of grace, love, and redemption. In doing so, we do not only honor Christ but also inspire others to experience His